Mga kadalasang sakit at pwede ba ito mag-low carb? Unang-una, diabetes. Pwede ba ang may diabetes na mag-low carb? Ang sagot po, pwede. Lalo na yung type 2. Ito ay related sa lifestyle, related sa kinakain natin, related sa mga choices natin. So certainly, ito ang tumutugon sa pinaka-ugat ng problema. Pwede po ba, Dok, ang may high blood? Pwede po. Kadalasan, karamihan ng kaso ng high blood pressure, hindi lahat, pero karamihan ng kaso ay dulot ng lifestyle choices. So again, ano ang ugat? Lifestyle. Ano ang treatment? Lifestyle din. Otherwise, pag tapal-tapal lang ng gamot at hindi ina-address yung pinakaugat, is not really treating it, parang band-aid technique lang. Kaya nga, low carb and fasting, itama natin yung mga maling choices nang sa gayon ay manumbalik sa dating kalusugan yung ating katawan. Ikatlong condition, napakadalas itanong, Doc, pwede ba ang may mataas na cholesterol na mag-low carb? Yes, lalong-lalo na, syempre, yung part ng cholesterol na tinatawag nating triglycerides. Pag mataas ang triglycerides, yan na talaga yung marker ng increased heart disease risk kasi ito nga yung tinitignan doon sa ating, may tinatawag na triglyceride HDL ratio na kapag ito ay mataas, then hindi maganda dahil mataas din yung ating risk ng pagbabara ng ugat. Ikaapat na kondisyon, pwede ba ang low carb sa may gout, sa may mataas na uric acid? Pwede po. A lot of people are worried kasi nga sa low carb lifestyle, we always emphasize meeting your protein requirements. And so pag narinig nila yung karne, right? Initially, there can be a flare-up of gout attacks sa simula lang naman. But remember that another thing that also drives yung gout, uric acid, is also yung insulin resistance na naman nga. And this comes from high carb intake pa rin. So in the long run, even though magkaroon ng flare-up ng konti, kung titignan natin yung risk-benefit ratio, ating titimbangin yung risk, which is maybe having a gout flare. Hindi naman lahat ng tao magkaka-flare up ng gout. Ano yung benefit niya? Longer term, decreased inflammation sa katawan. Longer term, pag normalize ng mga parameters natin, katulad ng asukal, katulad ng presyon, katulad ng ating timbang. So mas marami na ngayon siyang benefits. Mas mabigat yung benefits, mas marami. Kahit merong konting risk na ganun, it is going to be worth it. And same with, ito pa yung iba pang kondisyon. Doc, pwede po bang mag-low carb ang mga taong may gallstone? And then another condition, Doc, pwede po bang mag-low carb ang mga taong may kidney stone? Yes, merong mga risk na itong mga kondisyon na ito ay mag-flare up in the beginning. Pero again, risk-benefit ratio, mas maganda ang kanyang benefits, mas marami. Over time, yung benefits niya sa overall na pangkalusugan ay mas mabigat kesa doon sa kanyang risk. Doc, pwede po bang mag-low carb ang may PCOS? So PCOS, polycystic ovarian syndrome, yung mga babae kadalasan nahihirapan mag-conceive, magbuntis, gawa nga ng hindi maganda ang hormonal balance, gawa nga ng insulin resistance. So pwede ba, Doc, na mag-low carb ang mga ganyan tao? Yes po.